Noong unang bahagi ng Hunyo 2009, sa init na halos tumunaw sa aspalto sa Santa Rosa, Laguna, isang nakakabinging ugong ang yumanig sa payapang syudad. Isang malaking sinkhole na dulot ng blasting sa ginagawang extension ng LRT ang biglang lumamon sa paradahan ng isang simbahan. Ngunit nang humupa ang makapal na alikabok, hindi makapaniwala ang mga tao sa kanilang nakita. Gumuho ang sahig ng basement parking at nawala ang lahat ng lupa at batong sumusuporta sa mga haligi. Pero may isang haligi na hindi bumagsak. Nakabitin ito sa ere, nakakapit sa mga makakapal na bakal ng pangunahing gusali. Ang mabigat na konkretong haligi ay tila isang multo na nakalutang. Para bang may isang hindi nakikitang kamay ang humahawak dito sa isang delikadong tanawin. Humanga ang mga tao sa kanilang nakita, ngunit may isang taong nanginginig sa takot. Siya ang pastor ng simbahang iyon, si Jose Joey Reyes. Huwag na huwag ninyong gagalawin yan. Sagrado ang templong yan. Sa gitna ng panganib na maaaring gumuho ang buong gusali anumang oras, hinarang niya ng kanyang katawan ang mga rescuer, nagwawala para lang walang makalapit o makahipo sa nakabiting haligi. Ano nga ba ang nasa loob ng malamig at kulay abong haligi na iyon para maging ganoon na lang pagkadesperado ng pastor? Bumalik tayo sa panahon. Noong Hulyo 1999, sa isang gabing nagsisimula ang tag-ulan, bigla na lang naglaho na parang bula ang asawa ng pastor na si Isabel Santos, kasabay ng tsismis na siya raw ay sumama sa ibang lalaki, at sa loob ng 10 taon, walang sinuman ang nakaalam. Ang katotohanan na ang babaeng akala ng lahat ay nawawala, ay naghihintay pala sa loob ng 10 taon, humihinga ng tahimik sa pinakamadilim at pinakamalamig na lugar sa ilalim mismo ng pulpito kung saan nangangaral ang kanyang asawa tuwing linggo. Ang dinamitang sumabog ng hindi sinasadya ang siyang gumising sa isang karumal-dumal na katotohanang hinulma ng kasakiman at isinara ng semento. Ang demonyong lihim na itinatago ng haligi ng pinakabanal na lugar. Ito ang simula ng kwento. Pindutin ang subscribe button at isang maningning na araw ang magiging regalo sa inyo. Ngayon, sisimulan na natin ang kwento ng araw na iyon. Hunyo 15, 2009, 2:30 ng hapon. Ang init ng tag-araw ay lumilikha ng alon-alon sa ibabaw ng aspalto sa kahabaan ng Santa Rosa, Laguna. Ang katahimikan ng hapon ay binasag ng isang malakas at mabigat na ugong mula sa ilalim ng lupa. Kaboom! Iyon ang tunog ng blasting mula sa ginagawang LRT Line 1 Cavite Extension Project. Ang panginginig, na parang isang buhay na halimaw, ay mabilis na gumapang sa lupa. Sa malamig na hangin ng basement parking ng Simbahan ng Biyaya at Pag-asa, pumasok ang mga maliliit na bitak KRRK. Isang guhit na sinliit ng buhok ang lumitaw sa kulay abong konkretong sahig. Simula pa lang iyon. Sa ikalawang pagsabog na yumanig sa pandinig, ang maliit na guhit ay bumuka at gumapang na parang sapot ng gagamba sa lahat ng direksyon. Si Tony, isang diakono na pasakay na sana sa kanyang sasakyan, ay nabigla at nabitawan ang kanyang susi. Aba, kakaiba to. Tumingin siya sa sahig at kumunot ang noo. Ang masamang panginginig na naramdaman niya sa ilalim ng kanyang mga paa ay hindi pangkaraniwan. Nagmamadaling umakyat si Tony sa hagdanan at kumatok sa pinto ng opisina ng pastor sa ikalawang palapag. Pastor! Pastor! May kakaiba po sa paradahan sa ibaba. Bumukas ang pinto at lumabas si Pastor Jose Reyes. Nasa kalagitnaan ng kanyang 50s, malalim ang kunot sa kanyang noo habang minamalas ang diakono na may halong inis. Huwag kang magpanik, Tony. Ingay na naman ba yan mula sa construction site? Hindi po, Pastor, hindi lang yon. Bumabakat at bumibitak na po ang sahig. Napabuntong hininga si Pastor Reyes at sinundan si Tony pababa sa basement. Nakapamewang siya habang tinitingnang mabuti ang mga bitak sa sahig. Hay, itong mga taga-construction talagang gumawa na ng problema. Sisingilin natin sila ng danyos mamaya. At noon nga, KRRRUU, umambel. Ang ikatlong pagsabog ay nauna pa ang panginginig kaysa sa tunog. Ang buong basement parking ay nagsimulang umalog na parang isang barko sa gitna ng dagat. KRRRACK. Boom!
Kasabay ng nakabibinging tunog ng pagkasira, gumuho ang sahig ng paradahan sa harap mismo ng mga mata ni Katoni. Pastor, umalis na po kayo, sigaw ni Katoni habang hinihila ang damit ni Pastor Reyes. Puno ng alikabok, nagmamadali silang tumakbo palabas. Pagkatapos noon, isang malakas na ugong ang narinig at yumanig ang pangunahing gusali ng simbahan. Ang mga bintana ay nagbukas-sara ng kusa, nabasag ang mga salamin at ang kampanaryo ng simbahan ay delikadong umindayog. Ano to? Ang simbahan ko. Paglabas ni Pastor Reyes sa harapan ng simbahan, hindi siya makapagsalita sa tanawing bumungad sa kanya. Sa lugar kung saan dapat naroon ang basement parking, isang malaking butas na kulay itim ang nakanganga, isang malaking sinkhole na may lalim na halos 5 metro. Pero may ibang bagay na mas lalong ikinagulat ng mga tao. Tingnan nyo, may haliging nakabitin, sigaw ng isang usisero habang nakaturo. Sa gitna ng sinkhole, isa sa mga makakapal na konkretong haligi na sumusuporta sa bigat ng simbahan ay delikadong nakabitin, nakakapit sa mga bakal ng itaas na palapag. Ang lupa at batong dapat ay sumusuporta sa ilalim nito ay tuluyang nawala, ngunit ang haligi ay nanatiling nakabitin na parang isang kriminal na binitay, umuugoy sa hangin. Kapag bumagsak yan, babagsak ang buong simbahan. Tawagin nyo ang 911, dali. Sa gitna ng kaguluhan, umalingaw-ngaw ang tunog ng mga sirena. Dumating ang mga sasakyan mula sa Santa Rosa City Hall Safety Team at mga bumbero. Ang pinuno ng safety team, si Ginoong Leo Briones, ay inayos ang kanyang hard hat at lumapit sa lugar. Nang makita niya ang nakalutang na haligi, namutla siya at umiling. Delikado to. Kailangan nating ilikas ang lahat ngayon din. Ilayo niyo pa ang police line. Sumigaw si Briones gamit ang isang megaphone, ngunit si Pastor Reyes ay galit na lumapit sa kanya. Anong paglikas ang sinasabi mo? Sino ka para paalisin kami? Namumula ang mga mata ni Pastor Reyes. Pastor, tingnan niyo po ang sitwasyon. Hindi natin alam kung kailan bibigay yang haligi. Maaaring gumuho ang buong gusali. Manahimik ka. Ito ay banal na templo ng Diyos. Hindi ito basta-bastang gagalawin ng isang hamak na empleyado ng gobyerno. Natigilan si Briones. Hindi niya maintindihan ang pagmamatigas ni Pastor Reyes sa gitna ng napipintong pagguho ng gusali. Pastor, pakiusap, maging rasyonal po tayo. Kailangan muna nating magsagawa ng structural safety assessment para malaman kung gaano katibay ang haligi. Kailangan nating kumuha ng core sample sa konkreto para masuri ang tibay nito. Core sample, hindi yan pwede. Tumaas ang boses ni Pastor Reyes na halos mabasag, para siyang napaso, bigla siyang tumalon. Bubutasan ninyo ang haligi, lalapastanganin ninyo ang banal na templo, sa ibabaw ng aking bangkay, hinding-hindi yan mangyayari. Napapikit na lang sa pagkadismaya si Briones, ngunit ang kaligtasan ang pinakamahalaga. 4:00 ng hapon, nagpasya ang City Hall na magsagawa ng agarang hakbang upang maiwasan ang pagguho. Isang grupo ng mga dalubhasang manggagawa mula sa isang kalapit na construction firm ang dumating na may dalang malalaking kagamitan. Nagpasya silang maglagay ng mga pansamantalang suporta para mabawasan ang bigat sa haligi at piliting isagawa ang coring operation para masuri ang kondisyon nito. Simulan na ang trabaho. Wala na tayong oras. Ang mga manggagawa, dala ang kanilang mga drill at suporta, ay nagsimulang lumapit sa paligid ng sinkhole. Bigla, dumampot si Pastor Reyes ng isang ladrilyo mula sa malapit na halamanan. Huwag kayong lalapit. Umalis kayo sa banal na templo. Pastor, huwag po kayong ganyan. Mas lalo kayong mapapahamak. Kayong mga lumalapastangan sa Diyos ay parurusahan ng banal na apoy. Umalis kayo. Naghagis si Pastor Reyes ng mga ladrilyo at paso papunta sa mga manggagawa. Plak! Nabasag ang isang paso at kumalat ang lupa. Pulis! Tawagin niyo ang pulis! Sigaw ng hepe ng mga manggagawa habang mabilis na umiiwas. Si Detective Marco Gomez ng Santa Rosa Police Station na naka-standby sa lugar ay lumapit kay Pastor Reyes. Ginoong Reyes, kumalma po kayo. Maaari kayong arestuhin sa kasong obstruction of justice.
Si Detective Gomez at ang kanyang mga kasamahan ay pinigilan ang nagwawalang pastor at inilayo siya. Habang kinakaladkad, patuloy na sumisigaw si Pastor Reyes at masamang nakatitig sa direksyon ng haligi. Huwag niyong galawin yan. Hindi niyo dapat galawin yan. Habang pinapakalma ni Detective Gomez si Pastor Reyes, mabilis na sinimulan ng team ang pagdrill. Ang matinis na tunog ng makina ay pumuno sa buong paligid ng simbahan. 5:20 ng hapon. Mga 30 sentimetro na ang lalim ng butas na ginawa ng drill sa ibabaw ng haligi nang biglang, "Uy, ayaw nang pumasok ng drill." Pinahinto ng hepe ng mga manggagawa ang drill at napakamot sa ulo. Hindi ito parang ordinaryong konkreto, parang may matigas at makunat na bagay na nakabara. "Bakal po ba?" Tanong ng isang katulong na manggagawa. "Hindi eh. Kung bakal to, may nanginginig na pakiramdam. Iba to, parang may kumagat." Sinubukan ng hepe na bunutin ang drill, pero paikot-ikot lang ito at ayaw matanggal. Malinaw na mayroong nakapulupot ng mahigpit sa talim ng drill. Subukan niyong paikutin ng pabaliktad. Ayaw pa rin eh. Lintik. Kailangan nating basagin ng kaunti ang paligid. Kumuha ang hepe ng isang maliit na jackhammer at maingat na sinimulang tanggalin ang konkreto sa paligid ng drill. Tok 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 tok. Lumipad ang kulay abong alikabok at unti-unting lumawak ang butas kung saan nakabaon ang drill. At doon, "Uy!" Biglang napatigil ang hepe. Sa gitna ng kulay abong alikabok, may kumikinang na metal na nakapulupot sa talim ng drill. "Ano? To?" Dahan-dahan niyang hinila ang nakapulupot na bagay gamit ang kanyang kamay na may guwantes. Isang manipis na kadenang metal na puno ng alikabok ang lumabas. Sa dulo nito, may isang maliit at magandang disenyong krus na palawit. Kuwintas na krus. Baka may nakahulog lang noong ginagawa to. Hindi ito pinansin ng hepe at sinubukang muling bunutin ang drill, ngunit ang sumunod na lumabas ay mas nakakagulat. KRRK. Nang mabunot ang drill, bumuhos ang mga piraso ng konkreto at kasama nito may mga bagay na gumulong sa sahig. Napasigaw ang hepe at napaatras. Namutla ang kanyang mukha na parang papel. Buto ng tao. May lumabas na buto, kasama ng kuwintas na krus na nakapulupot sa drill. Ang lumabas ay malinaw na isang buto ng daliri ng tao. Agad na napuno ng takot ang lugar. "Ano? Buto?" Nagsigawan ang mga usisero at nagtakbuhan at naging magulo ang loob ng police line. Narinig ni Detective Marco Gomez ang kaguluhan at mabilis na tumakbo papunta sa pinangyarihan. "Tumabi kayo, umatras kayong lahat. I-preserve ang crime scene." Bilang isang veteranong investigador na may 20 taong karanasan, agad niyang naamoy ang isang kaso. Tiningnan niya ng matalim ang mga ebidensyang nakakalat sa sahig. Mga puting piraso ng buto na nakahalo sa alikabok ng konkreto at isang putol na kuwintas na krus. Nagsusuot ng guwante si Detective Gomez at maingat na dinampot ang kuwintas. Nang bahagyan niyang punasan ang alikabok, nakita niya ang maliliit na letrang nakaukit sa likod ng krus. E.C. Simpleng inisyal lang. Ngunit nang makita niya ang dalawang letrang iyon, isang alaala na 10 taon na niyang ibinaon ang biglang bumalik na parang kidlat sa kanyang isipan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Isabel Santos. Bulong ni Detective Gomez habang kinakagat ang labi. Noong 1999, isang kaso ng pagkawala ni Isabel Santos ang isinara bilang simpleng paglalayas. Si Gomez, na isang bagitong detective pa noon, ang humawak sa kasong iyon. At si Isabel Santos ay ang asawa ng pastor na ngayon ay hawak ng mga pulis sa likuran niya, si Pastor Jose Reyes. Agad na kinuha ni Gomez ang kanyang cellphone. "Tawagin niyo ang SOCO, Scene of the Crime Operatives. Ngayon din, at kailangan nating tanggalin ng buo ang haliging yan." Ang kanyang tingin ay dumapo kay Pastor Reyes na sumisigaw pa rin sa malayo. Makalipas ang 2 araw, sa NBI Forensics Division, nanigas ang ekspresyon ni Detective Marco Gomez habang hawak ang resulta ng DNA comparison. Ang mga buto ay kumpirmadong kay Isabel Santos.
na nawala 10 taon na ang nakalilipas. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang opinyon ng medical examiner na si Dr. Jimenez. Itinuro ni Dr. Jimenez ang mga litrato ng buto sa monitor. Detective Gomez, hindi ito agarang pagkamatay dahil sa trauma. Kung ganon, ano po ang sanhi ng kamatayan? Maraming semento ang nakita sa loob ng kanyang daanan ng hangin. At tingnan mo ang dulo ng mga buto sa daliri. May mga marka ng desperadong paggamot sa isang bagay. Inayos ni Dr. Jimenez ang kanyang salamin at idinagdag, inilibing siya ng buhay. Inilibing siya habang tumitigas pa ang konkreto. Napahigpit ng kamao si Detective Gomez. 10 taon na ang nakalilipas, umiiyak na nagbigay ng salaysay si Pastor Reyes sa istasyon ng pulis. Sumama po ang asawa ko sa ibang lalaki. Pakiusap po, wag niyo na siyang hanapin. Ngunit hindi pala naglaya si Isabel. Sa loob ng 10 taon, nakakulong siya sa malamig na konkretong haligi sa ilalim mismo ng pulpito kung saan nangangaral ang kanyang asawa at doon siya namatay sa sobrang paghihirap. Ngayon, naintindihan na ni Gomez ang lahat. Ang dahilan kung bakit tutol na tutol si Pastor Reyes sa pagpapatayo ng LRT, ang pagtanggi niya kahit sa simpleng remodeling ng simbahan at ang kanyang pagwawala para lang walang makagalaw sa haligi. Hindi iyon para protektahan ang banal na templo. Iyon ay ang desperadong pagpupumiglas ng isang tao para hindi mabunyag sa mundo ang kanyang karumal-dumal na krimen. Tinitigan ni Detective Gomez ang pinto ng interrogation room at pabulong na sinabi, Jose Reyes, tapos na ang mga panalangin mo. Hunyo 18, 2009. Ang archives room ng Santa Rosa Police Station ay puno ng amoy ng lumang papel at alikabok. Nakaupo si Detective Marco Gomez sa sahig sa gitna ng mga bundok ng kahon ng dokumento, umuubo ng bahagya. Hawak niya ang isang naninilaw na file ng kaso mula 1999. Ang file ng pagkawala ni Isabel Santos na isinara 10 taon na ang nakalipas bilang simpleng paglalayas. Binuklat ni Gomez ang mga pahina isa-isa, binabasa ang personal na impormasyon ni Jose Reyes. Sa isang bahagi, biglang huminto ang kanyang daliri. Heto na. Nagniningning sa talim ang mga mata ni Gomez. Dahil ito sa 4 na salitang nakasulat sa ilalim ng dating trabaho ni Reyes bago siya naging pastor, karpintero sa porma. Sinara ni Gomez ang folder. Karpintero sa porma, ha? Isang dalubhasang manggagawa sa construction site na gumagawa ng mga molde o porma para sa pagbubuhos ng konkreto. Nakasulat sa kanyang karanasan na nagtrabaho siya ng 15 taon sa pagbubuhos ng konkreto at paggawa ng porma. Doon napagtanto ni Gomez, ngayon naiintindihan ko na, isang bagay na imposibleng gawin ng isang ordinaryong tao, ang paglalagay ng tao sa loob ng haligi, pagbuo ng porma sa paligid nito at perpektong pagbuhos ng konkreto ay nangangailangan ng mataas na antas ng kaalaman at kasanayan. Kung atseng ginawa, maaring sumabog ang porma dahil sa bigat ng konkreto o lumabas ang bangkay bago pa man ito tumigas. Kung si Jose Reyes yan, kayang-kaya niyang gawin to ng mag-isa. Agad na kinuha ni Gomez ang kanyang cellphone at tinawagan ang kasamahan niyang detective, si Sargento Paolo Santos. Paolo, kumusta ang pagtatanong-tanong sa paligid? May nakuha ka ba? Sa kabilang linya, narinig ang masiglang boses ni Paolo. Sir, may lumabas na napaka-interesanteng kwento tungkol sa reputasyon ni Isabel Santos. Reputasyon? Opo. Si Pastor Reyes at si Elder Cruz lang ang pareho ng sinasabi, sinisiraan si Isabel, magastos daw at sakim na babae. Palaging nagbibigay ng sakit ng ulo dahil sa mga lalaki. Kung ano-anong paninira ang sinasabi nila. Humina ang boses ni Paulo at nagpatuloy. Pero kabaligtaran po ang sinasabi ng may-ari ng sari-sari store at ng laundry shop. Wala na raw pong mas babait pa sa kanya. Isang taong mabubuhay kahit walang batas. Tumango si Gomez. Klasikong taktika. Gagawin nilang masamang tao ang biktima para bigyang katwiran ang kanilang ginawa. 2:00 ng hapon, pinuntahan ni Gomez ang Ganda Mo Day Beauty Parlor kung saan madalas pumunta si Isabel. Isang maliit na parlor na may amoy ng lumang gamot sa buhok. Tungkol kay Ma'am Isabel? Ay, kawawa naman siya.
Huminto sa paggupit ang may-ari ng parlor na si Aling Nena. Nasa mga 50s na siya, ngunit sariwa pa sa kanyang alaala ang mga nangyari 10 taon na ang nakalilipas. Napakabait niyang tao, mahina ang boses at laging maingat na hindi makaperwisyo sa iba. Magastos, imposible. Mahigit 10 taon na niyang isinusuot ang iisang coat. Tumingin si Aling Nena kay Gomez sa salamin at bumulong, "Pero sir, sikreto lang natin to ha. Isang araw, may mga pasa siyang kulay violet sa braso." Nagulat ako at tinanong ko, pero sabi niya, nadapa lang daw siya. "Pinaghihinalaan niyo po ba ang domestic violence?" Hindi lang hinala, sigurado ako. Noong huling punta niya rito para magpaayos ng buhok, humingi siya sa akin ng referral para sa isang divorce lawyer. Kumibot ang kilay ni Gomez. "Divorce lawyer?" "Opo." Ibinigay ko sa kanya ang numero ng isang abogadong kilala ko. Sabi niya, "Hindi ko na kaya. Kailangan ko nang tapusin to." Pero makalipas ang ilang araw, kumalat ang tsismis na sumama siya sa ibang lalaki at tumakas. Nagtaka talaga ako. Mabilis na isinulat ni Gomez sa kanyang notebook ang pangalan ng abogado na sinabi ni Aling Nena hindi naghahandang tumakas si Isabel. Sinusubukan niyang kumawala mula sa karahasan ng kanyang asawa at bawiin ang kanyang buhay sa legal na paraan. Pagkaalis sa parlor, dumiretso si Gomez sa bahay ng mga magulang ni Isabel sa labas ng lungsod. Ang ina ni Isabel, na nasa mga huling taon ng kanyang 70s, ay nakaupo sa sahig na gawa sa kahoy. Nang mabanggit ang pangalan ng kanyang anak, agad na namula ang kanyang mga mata. Tumawag siya noong gabing iyon. Balisang-balisa ang boses niya. Pinunasan ng matanda ang kanyang tuyong mukha gamit ang nanginginig na kamay. Sabi ni Isabel, kailangan niyang dalhin ang isang pulang bag. Importante raw. "Pulang bag? Anong klasing bag po?" "Oo. Hard case daw," sabi niya. "Yung matigas na plastic. Parang maleta. May napakahalaga raw siyang inilagay doon at dadalhin niya, yun dito sa amin." Yun na ang huli naming pag-uusap. Biglang humagulgol ang ina ni Isabel. Agad na naramdaman ni Gomez na ang pulang bag na iyon ang susi sa kaso. Ang bagay na handang isugal ni Isabel ang kanyang buhay at ang lihim na gustong-gustong itago ni Jose Reyes ay malamang na nasa loob nito. Alas 6 ng gabi, pagbalik sa istasyon, tiningnan ni Gomez ang resulta ng investigasyon sa mga bank account na nakuha niya sa pamamagitan ng opisyal na kahilingan sa bangko. Malinis ang bank account ni Isabel. Walang malaking halaga. Hanggang sa araw, bago siya nawala, puro maliliit na halaga lang para sa pambili ng toge at pampalaba ang kanyang mga withdrawal. Sa kabilang banda, kahina-hinala ang bank account ni Jose Reyes. Pagkatapos mawala ni Isabel, 3 beses siyang nag-withdraw ng malalaking halaga ng cash mula sa ATM sa loob ng 1 linggo. Umabot ito sa kabuuang 12,000 anta. Noong panahong iyon, hindi ito maliit na halaga. Ibig sabihin, mayroon siyang kailangang bayaran ng agaran, bayad sa ready-mix concrete o bayad para sa pananahimik. Hinampas ni Gomez ang mesa at tumayo. Ipatawag si Jose Reyes. Kinabukasan ng umaga, dumating si Jose Reyes sa interrogation room ng Santa Rosa Police Station. Nakasuot siya ng malinis na itim na suit at may kip-kip na makapal na leather-bound na Biblia. Sa kabila ng malamig na hangin sa loob ng kwarto, pilit niyang pinanatili ang kanyang tuwid na postura. Umupo si Gomez sa tapat niya at tinitigan siya ng diretsyo. "Pastor, natagpuan na po ang asawa ninyong si Isabel Santos makalipas ang 10 taon. Nakakalungkot pero isa na siyang malamig na bangkay." Sa kabila ng kalmadong boses ni Gomez, hindi man lang kumurap si Reyes. Sa halip, niyakap niya ang Biblia sa kanyang dibdib at dahan-dahang ipinikit ang mga mata kung gayoy naroon nga pala siya. "Alam mo ba yon? Diyos ko, bakit po ganito? Bakit ninyo ipinadadala ang ganitong pagsubok?" Pabulong na sabi ni Reyes, pagkatapos ay umiling-iling. "Anong ibig ninyong sabihin?" Ang tanong ko, "Alam niyo ba kung saan natagpuan ang bangkay?" Marahil ay gusto ng asawa ko na bumalik sa simbahan, kahit sa kamatayan. Tumingin si Reyes kay Gomez na may malungkot na ekspresyon. Siguradong pumasok siya sa simbahan ng palihim at nagpakamatay. Dahil na-miss niya ang simbahan at ako.
Bagamat ang kanyang laman ay nagkasala at umalis, ang kanyang kaluluwa ay nanabik sa banal na templo, hindi napigilan ni Gomez na mapatawa ng mapakla. Pumasok sa loob ng haligi, nagbuhos ng semento sa sarili, at hinintay itong tumigas para magpakamatay. Makatwiran ba yon, Ginoong Reyes? Nagsusulat ka ba ng nobela? Imposible yan sa pisikal na paraan. Isang tao na papasok sa makipot na porma ng haligi at magbubuhos ng semento mula sa labas? Hindi niya yan magagawa ng mag-isa. Walang imposible sa Diyos. Matigas na sagot ni Reyes. Kung ganon, sino ang nagbuhos ng semento? Hindi ko alam. Marahil isang anghel. Anghel? Tumaas ang boses ni Gomez. Isang anghel ang nagmaneho ng ready-mix concrete truck, ikinabit ang hose at nagbuhos ng semento? Ganon ba ang sinasabi ninyo? Sandaling nanahimik si Reyes, ngunit ang kanyang mukha ay puno pa rin ng isang malapanatikong paniniwala. Kalooban ito ng Diyos. Paano natin maiintindihan bilang mga tao? Marahil ay mayroong supernatural na pagkilos. Pinigilan ni Gomez ang nag-aalab na galit at huminga ng malalim. Nakakasuklam ang kanyang pagtatago sa likod ng relihiyon at paglalaro ng salita, ngunit bilang isang investigador, hindi siya dapat magpadala sa emosyon. Inilapag ni Gomez ang isang papel sa mesa. Gabi ng Hulyo 12, 1999. Nasaan ka? Nasa all-night prayer meeting. Buong gabi kaming nanalangin kasama ang mga miyembro. Kumuha si Reyes ng isang lukot na papel mula sa kanyang bulsa at iniabot ito. Isang listahan ng mga dumalo sa all-night prayer meeting ng simbahan na may petsa 10 taon na ang nakalilipas. Ang pangalan niya, tagapanguna, Pastor Jose Reyes, ay malinaw na nakasulat sa itaas. Kinuha ni Gomez ang listahan at sinuring mabuti. Jose Reyes, Elder Cruz, Katoni, Sister Caring, 20 pangalan ang nakalista. Ngunit may kakaiba. Itinutok ni Gomez ang listahan sa harap ng mukha ni Reyes. Sino ang nagsulat ng listahang ito? Si Elder Cruz, ang kalihim noon. Maingat siya sa pag-check ng attendance, hindi ba? Tingnan mo ang kapal ng panulat at ang diin ng pagkakasulat. Ito ay isinulat ng isang tao gamit ang iisang ballpen sa isang upuan lang. Tinitigan ni Gomez si Reyes ng diretso sa mata. Kung totoong may prayer meeting, dapat ay kanya-kanya silang pumirma o iba-iba ang sulat kamay. Ito ay isang piraso lang ng papel na isinulat ng kung sino mula sa kanyang imahinasyon. Sa unang pagkakataon, nanginig ang mga mata ni Reyes. Lumunok siya ng laway. Uulitin ko ang tanong. Gabi ng Hulyo 11, nasa simbahan ka ba? O nasa harap ng haligi sa basement parking? Sinabi ko na, di ba? Biglang tumayo si Reyes at sumigaw, pinalalabas mo ba akong sinungaling? Nagdududa ka sa salita ng isang pastor? Ang isang peking attendance sheet ay hindi sapat na alibi. Ginoong Reyes, peke? Paano ako magsisinungaling sa harap ng Diyos? Noong gabing iyon, nakaluhod ako sa pulpito at nanalangin. Umupo muli si Reyes, humihingal. Ngunit ang dulo ng kanyang mga daliri sa ibabaw ng mesa ay bahagyang nanginginig. Kumbinsido si Gomez. Ang lalaking ito ang salarin, isang demonyo na ikinulong ang kanyang asawa sa isang haligi at sa ibabaw nito ay umawit ng mga papuri at nangaral sa loob ng 10 taon. Ngunit wala pa siyang matibay na ebidensya. Para mapaamin siya, kailangan niya ng isang bagay na hindi niya matatakasan. Pagkatapos ng interogasyon, tinipon ni Gomez ang kanyang mga kasamahan sa opisina ng Criminal Investigation Division. Itinuturing nating pangunahing suspek si Jose Reyes. Nag-aalalang nagtanong si Sargento Paulo Santos. Sir, malakas ang kutob natin pero walang direct evidence. Mahihirapan tayong kasuhan siya, di ba? Paano kung patuloy lang siyang magdahilan tungkol sa anghel? Kaya kailangan nating mag-imbestiga pa. Yung pulang bag na sinabi ng ina ni Isabel, kailangan nating hanapin kung nasaan yon. Isinulat ni Gomez sa whiteboard ang pulang bag at binilugan ito ng malaki. Ang dahilan kung bakit nag-withdraw ng pera si Reyes 10 taon na ang nakalilipas at ang kinaroroonan ng bag na yon magkakaugnay yan. Hanapin nyo, siguradong mahahanap natin.
Nagniningas ang mga mata ni Gomez. Ang katotohanang ibinaon 10 taon na ang nakalilipas. Sa pagkakataong ito, determinado siyang ilabas ito sa liwanag. Hunyo 20, 2009, 11 ng gabi. Hindi pa rin namamatay ang ilaw sa opisina ng Criminal Investigation Division ng Santa Rosa Police. Sa ilalim ng liwanag ng desk lamp, kinusot ni Detective Marco Gomez ang kanyang mga mata habang tinititigang mabuti ang mga na-recover na record mula sa isang telecommunications company. 10 taon na ang lumipas at maraming data na ang nabura sa server, ngunit sa tiyaga ng Digital Forensics Team, himalang nakuha nila ang mga pira-pirasong datos mula sa isang lumang backup tape. Ang listahan ng mga tawag ni Isabel Santos bago siya mawala noong Hulyo 1999. Heto na! Itinuro ni Gomez ang isang numero sa monitor. Noong araw na siya nawala, Hulyo 12, 3:77 ng hapon, isang hindi pamilyar na numero na nagsisimula sa area code 02 ng Maynila. Ang tagal ng tawag, 12 minuto at 38 segundo, kung isasaalang-alang na ang karaniwang tawag ni Isabel ay wala pang 1 minuto, malinaw na may seryosong pinag-usapan dito. Sino kaya ang desperado niyang tinawagan bago siya mamatay? Agad na sinuri ni Gomez ang impormasyon ng may-ari ng numerong iyon noong panahong iyon. Miguel Dantes, 27 taong gulang, 27 noon. Trabaho, reporter sa isang news magazine. Reporter? Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa likod ni Gomez. Isang malakas na kutob na hindi ito simpleng away mag-asawa lang. Kinabukasan ng umaga, nagmaneho si Gomez papuntang Maynila. Ang opisina ng publisher kung saan nagtatrabaho si Miguel Dantes ay nasa 3 palapag ng isang luma at 6 na palapag na gusali sa Makati. Ang pasilyo ay may pinaghalong amoy ng tinta at lumang sigarilyo. Nandyan po ba si Miguel Dantes, reporter? Nang buksan niya ang pinto ng opisina, isang lalaki na natutulog sa ibabaw ng sandamakmak na papeles sa kanyang mesa ang nag-angat ng ulo. Magulo ang buhok, may balbas, at pagod ang mga mata. Siya si Miguel Dantes. Sino po sila? Detective Marco Gomez mula sa Santa Rosa Police. Nandito ako para sa kaso ng pagkawala ni Isabel Santos noong 1999. Sa sandaling iyon, ang mga mata ni Dantes ay nanginginig na parang nililindol. Muntik na niyang mabitawan ang hawak na paper cup at biglang tumayo. Sa wakas, talagang pumanaw na po ba siya? Paano niyo nalaman? Napanood ko sa balita, may bangkay na natagpuan sa haligi ng isang simbahan sa Laguna. Yumuko si Dantes at huminga ng malalim. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng pagkabigla, kundi ng malalim na pagsisisi. Dinala ni Gomez si Dantes sa isang tahimik na kapihan sa malapit. Umupo sila sa isang sulok at pinaglaruan ni Dantes ang malamig na kape bago magsalita. Sa loob ng 10 taon, walang araw na hindi ko naalala ang araw na yon. Labis akong nagsisisi. Ano po ang pinagsisisihan ninyo? Noong huling tawag sa akin ni Isabel, sana hindi ko siya binaliwala. Kinuha ni Dantes ang isang sigarilyo, ngunit ibinalik din ito sa kanyang bulsa. Umiiyak siya habang sinasabi sa akin na may ebidensya siya sa mga karumal-dumal na gawain ng kanyang asawa. Gusto niya itong isapubliko at humingi siya ng tulong. Tinanong niya ako kung pwede ko siyang tulungan. Pero bakit hindi niyo siya tinulungan? Noong una, nagtakda kami ng pagkikita. Pero hindi dumating si Isabel sa meeting place. At makalipas ang ilang araw, ang pastor mismo ang pumunta sa opisina ko. Tumiim ang tingin ni Gomez. Si Jose Reyes mismo? Oo. Napakadisente ng kanyang mukha habang sinasabi na ang asawa niya ay sumama sa ibang lalaki at tumakas papuntang Amerika. Naniwala po ba kayo? Nagpakita siya ng ebidensya, isang Bureau of Immigration Departure Record. Malinaw na nakatatak doon ang pangalan ni Isabel Santos. Kinuha ni Dantes ang isang luma at kupas na notebook mula sa kanyang bag at inilapag sa mesa. Kalaunan, nalaman ko na peke pala yon, gawa ng isang fixer. Pero noong panahong yon, ang akala ko lang, nakaligtaan ko ang isang malaking scoop. Kinuha ni Gomez ang notebook at dahan-dahang binuklat. Sa gitna ng maliliit na sulat,
Malinaw na nakasulat ang mga salitang Biyaya at Pag-asa Foundation paggamit ng pangalan ng mga pulubi at iligal na pautang. Ito ba ang nilalaman ng ibubulgar sana ni Isabel? Oo, gumawa sila ng isang peking foundation na tinawag na Biyaya at Pag-asa Foundation para nakawin ang pagkakakilanlan ng mga walang tirahan at makakuha ng milyon-milyong pisong iligal na pautang. Si Pastor Reyes at si Elder Cruz ang mga pasimuno. Napailing si Gomez. Hindi ito simpleng krimen ng pagseselos. Ito ay isang planadong pagpapatahimik para pagtakpan ang isang malawakang financial fraud. Saan daw itinago ni Isabel ang mga ebidensyang ito? Isang pulang hard case, sabi niya. Isang matibay na maleta. Nasa loob daw ang double entry ledgers, mga recording tape, at mga passbook ng mga peking account. Umiiyak, nasabi ni Dantes. Kung nagduda lang ako ng kaunti noon, hindi sana siya makukulong sa malamig na konkretong yon. Marahang tinapik ni Gomez ang balikat ni Dantes. Salamat sa lakas ng loob mo ngayon. Malaking tulong ito sa investigasyon. 4:00 ng hapon, pagbalik sa Santa Rosa, agad na pinuntahan ni Gomez ang opisina ng Luzon Builders, ang kumpanyang gumawa ng simbahan. Sa isang luma at gawa sa container van na opisina, nakilala niya si Mang Berto, ang dating foreman. Nasa mga 60s na si Mang Berto. Tinanggal niya ang kanyang hard hat at pinunasan ng pawis. 10 taon na yon, medyo malabo na sa alaala ko. Pakiusap, pilitin niyong alalahanin, Mang Berto. May kakaiba bang ginawa o hiningi si Pastor Reyes noong ginagawa ang simbahan? Hinalo ni Mang Berto ang kanyang 3-in, 1 na kape at pilit na inalala. Ngayon naaalala ko na, may isang kakatuwang nangyari. Pumalakpak si Mang Berto. Isang araw na napakalakas ng ulan, mga kalagitnaan ng Hulyo yata yon. Biglang pinahinto ng pastor ang trabaho at pinauwi ang lahat ng manggagawa. Pinahinto ang trabaho? Oo, pero hindi lahat. Pinaiwan niya ang isang ready-mix concrete truck at ang operator nito. Sabi niya, siya mismo ang magdarasal buong gabi habang binubuhos ang pundasyon ng banal na templo. Bumilis ang tibok ng puso ni Gomez. At anong nangyari? Kung anong sabihin ng may-ari, yon ang masusunod, di ba? Umalis kaming lahat. Pero kinabukasan pagdating ko sa site, hindi ako makapaniwala. Napailing si Mang Berto. Isang haligi sa basement parking ang nabuhusan na ng konkreto, pero ang pagkakagawa napakapangit. Hindi gawa ng propesyonal. Magaspang ang ibabaw at maluwag ang porma. Tapos, sa sobrang inis ko, sinabi kong babaklasin natin at uulitin. Pero nagalit ang pastor. Sumugod siya sa akin na nag-aapoy ang mga mata. Huwag na huwag mong gagalawin yan, sigaw niya. Ito ay banal na haligi na ginawa ng Diyos sa buong magdamag. Nagwala siya. Umiling-iling si Mang Berto. Noon, ang akala ko lang isa siyang panatiko sa relihiyon. Pero ngayon, kinikilabutan ako. Kumbinsido si Gomez. Noong gabi ng Hulyo 12, 1999, sa gitna ng malakas na ulan, pinauwi ni Jose Reyes ang lahat ng manggagawa sa loob ng bakanteng basement parking. Siya mismo ang humila ng lever ng ready-mix concrete truck, umaasang ang mga sigaw ng kanyang asawa ay malulunod sa ingay ng ulan. Samantala, sa bahay ni Pastor Reyes, dumating si Elder Cruz na namumutla matapos mabalitaan ang pagsisiyasat sa kanilang financial fraud. Pastor, malaking problema to. Sasalakayin daw ng mga pulis ang mga account ng Biyaya at Pag-asa Foundation. Hindi mapakali si Elder Cruz habang pabalik-balik sa sala. Yung pulang bag na iniwan ni Isabel, kapag nahanap yon ng mga pulis, tapos na tayo. Saan nyo ba itinago yon? Nakaupo ng malalim si Reyes sa sofa, malamig ang mga mata habang tinitingnan si Elder Cruz. Kumalam ka, Elder. Huwag kang magpanik. Paano ako kakalma? Kapag nalaman ang pagpatay at pagnanakaw, pareho tayong, kung walang ebidensya, walang pagpatay at walang pagnanakaw, putol ni Reyes sa mababang boses. Ligtas ang bag na yon. Nasa isang lugar na hindi kayang abutin ng kamay ng tao, isang lugar na mananahimik magpakailanman. Ngunit hindi humupa ang kaba ni Elder Cruz. Gabi-gabi, laman ng balita ang mga headline tulad ng demonyong nagkubli sa abito ng pagkapastor at concrete murder case.
Sa harap ng simbahan, nagkampo ang mga reporter at mga rallyista. Dahan-dahang tumayo si Reyes. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi tayo pwedeng maupo lang dito at maghintay. Kailangan nating maghanda ng isang handog, isang sacrificial lamb. Sacrificial lamb? Sinong ibig niyong sabihin? Isang taong papasan ng krus para sa akin, isang taong pupunta sa kulungan para hugasan ang mga kasalanan ko, isang tapat na alagad, hindi ba? Ang tingin ni Reyes ay lumampas kay Elder Cruz at tumuon sa kung saan sa labas ng bintana. Sa kanyang isipan, nabuo na niya ang isang masamang plano para baliktarin ang sitwasyon. Sa conference room ng Santa Rosa Police, isinulat ni Gomez sa whiteboard ang pulang bag gamit ang pulang marker. Nasa loob nito ang lahat ng ebidensya ng krimen ni Jose Reyes. Ang paghahanap dito ang pinakamahalagang bahagi ng investigasyong ito. Inilatag ni Sargento Paulo Santos ang isang mapa. Sir, nahalughog na natin ang simbahan at ang bahay niya pero wala doon. Baka itinapon na niya sa ibang lugar. Hindi, umiling si Gomez. Perpeksyonista si Reyes. Hindi niya yan ipagkakatiwala sa iba o itatapon lang kahit saan. Itatago niya yan sa pinakamalapit na lugar na kontrolado niya, pero hindi paghihinalaan ng sinuman. Itinuro ng daliri ni Gomez ang isang punto sa mapa. Kailangan nating paliitin ang sakop ng paghahanap. Ang bag na yan ay nasa isang lugar na kaya niyang dalhin ng mag-isa sa isang maulang gabi. Nasa loob lang ng perimeter na yan. Tumiim ang mga tingin ng buong team. Ang pagtugis sa isang hindi nakikitang bag ay nagsimula na Hunyo 27, 2009, 9 ng umaga. Ang malakas na buhos ng ulan na hudyat ng pagsisimula ng tag-ulan ay humahampas sa mga lumang bintana ng Santa Rosa Police Station. Ang mamasa-masang hangin ay bumalot sa reception area nang tahimik na bumukas ang pinto at pumasok ang isang babaeng nasa 50s, nakasuot ng itim na damit na parang pangsimba. Ang kanyang mukha ay pagod, na tila ilang gabi nang hindi natutulog, at ang kanyang magkahawak na mga kamay ay walang tigil sa panginginig. Ano po ang maipaglilingkod ko? Tanong ng desk officer. Dahan-dahang binasa ng babae ang kanyang tuyong labi. Nandito po ako para sumuko. Sumuko? Para sa anong kaso? Sa kaso po ni Mrs. Isabel Santos, ng Simbahan ng Biyaya at Pag-asa. Ang hangin sa reception area ay biglang nanigas. Nanlaki ang mga mata ng pulis na nakatingin sa kanya at agad na dinampot ang telepono para tawagan ang Criminal Investigation Division. Makalipas ang 10 minuto, mabigat ang tensyon sa loob ng Interrogation Room 1. Pinagmasdan ni Detective Marco Gomez ang babaeng nakaupo sa kabilang panig ng mesa. Siya si Aling Elena Bautista, 53 taong gulang, isang kitchen volunteer sa simbahan. Nakayuko siya na parang isang kriminal at pinipilipit ang hawak na panyo. Kayo po si Aling Elena Bautista, tama? Ano po ang alam ninyo sa kaso ni Isabel Santos? Ako po ang gumawa. Itinaas ni Aling Elena ang kanyang ulo at sunod-sunod na tumulo ang luha mula sa kanyang namumulang mga mata. Ako po ang pumatay kay Ma'am Isabel. Walang kinalaman si Pastor. Hindi kumibo si Gomez, pinagmasdan lang siya. Isang hindi inaasahang pag-amin, ngunit ang kanyang kutob bilang investigador ay nagsasabing may mali. Maaari po bang isalaysay ninyo ang nangyari ayon sa tamang pagkakasunod-sunod? Huminga ng malalim si Aling Elena at sinimulan ang isang kuwentong tila pinaghandaan. Gabi po iyon ng Hulyo 12, 10 taon na ang nakalilipas. Biglang pumasok si Ma'am Isabel sa kusina at nagwawala, hinihingi ang libro ng donasyon. Tapos, sinaway ko po siya na huwag niyang siraan si Pastor, pero tinulak niya ako. Sa galit ko, tinulak ko rin siya pabalik. Natumba po siya at tumama ang ulo niya sa kanto ng porma para sa haligi. Detalyado ang pagkukuwento ni Aling Elena na parabang nakikita niya ang eksena sa kanyang harapan. Sa takot, itinulak ko ang bangkay niya sa loob ng porma at naghalo ako ng semento para takpan siya. Mag-isa niyo pong ginawa ang lahat ng yon? Opo. Sumpaman, mag-isa ko pong ginawa. Tinitigan ni Gomez si Aling Elena sa mata habang pinapaikot ang kanyang ballpen. Ang salaysay ay masyadong perpekto at ang pagiging perpekto nito ang lalong nagpaduda sa kanya.
2:00 ng hapon, isang biglaang pulong ang idinaos sa opisina ng hepe. May ngiti sa labi ng hepe habang tinatapik ang mga dokumento. Umamin na ang salarin at detalyado ang testimonya niya. I-file na ang kaso laban kay Elena Bautista for reckless imprudence resulting in homicide at concealing a dead body. Sir, marami pa pong hindi tugma. Agad na tumutol si Gomez, isang babaeng may katandaan at maliit. Imposibleng mag-isa niyang naitago ang bangkay. Manahimik ka. Alam mo bang malapit na ang promotion mo? Huwag mo nang gawing komplikado to. Gawin mo ang iniuutos ko. Napakagatlabi si Gomez at napakuyom ng kamao sa sigaw ng hepe. Isang hindi nakikitang puwersa ang sumusubok na pagtakpan ang investigasyon. Samantala, sa isang opisina ng abogado sa Maynila, naghahanda si Pastor Reyes para sa isang press conference, nagsasanay ng kanyang ekspresyon sa harap ng salamin. 4:00 ng hapon, sa harap ng nagkikislapang mga kamera, tumayo siya sa mikropono. Mga minamahal kong kababayan, nanginginig ang boses ni Reyes. Ang salarin ay si Sister Elena na itinuring kong pamilya sa loob ng 15 taon. Para akong sinaksak sa likod ng anak na pinalaki ko sa pananampalataya. Isang reporter ang nagtaas ng kamay. Patatawarin niyo po ba si Aling Elena? Niyakap ni Reyes ang Biblia at tumingala sa langit. Bagamat napakasakit, bilang isang lingkod ng Diyos, pipilitin ko siyang patawarin. Agad na bumaliktad ang opinyon ng publiko pabor kay Reyes. Dumagsa ang mga komento ng suporta sa internet, ngunit hindi natinag si Gomez. Bumalik siya sa interrogation room at hinalungkat ang personal records ni Aling Elena. Elena Bautista, taas 158 centimeters, timbang 48 kilogram. May record ng pagpapagamot sa arthritis. Hindi pwede to. Hinampas ni Gomez ang mesa at tumayo. Isang babaeng may arthritis, binuhat ang isang bangkay papunta sa 3 metrong taas na porma. Mag-isa, imposible. Habang binabasa niya ang family record ni Aling Elena, isang pangalan ang nakaagaw ng kanyang pansin. Anak, Paolo Bautista. Pumasok sa AC noong Hunyo 2009. Ang A-Corp ay isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. At ang nagrekomenda, si Pastor Jose Reyes. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Gomez. Ginamit niyang hostage ang kinabukasan ng anak. Napakasama. Kinabukasan, ipinatawag niyang muli si Aling Elena. Sa ibabaw ng mesa, mayroong isang rolyo ng makapal na lubid pang konstruksyon at litrato ng control panel ng isang ready-mix truck. Aling Elena, sabi niyo ginamit niyo ang lubid para itaas ang bangkay, di ba? Opo. Para hindi malaglag ang bangkay, anong klase ng buhol ang ginamit ninyo? Paki-demonstrate nga. Nanginginig na kinuha ni Aling Elena ang lubid. Sinubukan niyang ibuhol ito, ngunit nagkabuhol-buhol lang ito na parang ahas. Butil-butil ang pawis sa kanyang noo. Matagal na po, hindi ko na matandaan. Ipinakita ni Gomez ang isang litrato sa harap niya. Ito, alam niyo siguro, para paandarin ang chute ng ready-mix truck, aling lever ang hihilahin. Tulala lang si Aling Elena sa litrato. Sa kanyang mga mata, isa lang itong komplikadong makina. Aling Elena, magtapat na po kayo. Yumuko si Gomez at tinitigan siya sa mata. Ang anak ninyong si Paolo nakapasok sa A-Corp, di ba? Congratulations po. Nang marinig ang salitang anak, namutla si Aling Elena na parang papel. Detective, pakiusap. Gusto niyo po bang habambuhay na tawaging anak ng mamamatay tao ang anak ninyo? Ang posisyong ipinangako ni Pastor Reyes, katumbas ba ng pagkakakulong ninyo? Sa sigaw ni Gomez, napasubsob si Aling Elena sa mesa. Isang hayop na iyak ang kumawala sa kanyang bibig. Si Pastor po. Si Pastor po ang nag-utos. Para po kay Paolo. Sa wakas, gumuho ang pader ng kasinungalingan. Sa labas ng bintana, bumubuhos ang malakas na ulan. Hunyo 30, 2009, umaga. Tumunog ang telepono sa mesa ni Detective Marco Gomez. Galing ito sa NBI Forensics Division. Nanginginig sa kaba ang kamay ni Gomez habang hawak ang telepono. Detective Gomez, si Dr. Jimenez ito ng NBI. May nakita kaming kakaiba sa resulta ng pagsusuri sa bangkay kaya tumawag ako agad.
mas mataas at masigasig ang boses ni Dr. Jimenez kaysa dati. Kakaiba? Hindi ba't natukoy na ang sanhi ng kamatayan? Hindi ang sanhi. Ang paraan ng pagtali. Napaka-espesyal ng buhol sa lubid na ginamit sa bangkay. Napahigpit ng hawak si Gomez sa kanyang ballpen. Paano po naging espesyal? Hindi ito gawa ng ordinaryong tao. Ito ay isang napaka-propesyonal na buhol na ginagamit sa construction para ikabit ang mga scaffolding o porma. Sa terminolohiya sa construction, tinatawag itong buhol ng karpintero sa porma o tali ng kabilya. Kailangan mong maging veterano ng mahigit 10 taon para magawa ito. Napapalakpak si Gomez. Imposibleng malaman ni Aling Elena na buong buhay ay nasa kusina lang ang isang espesyal na teknik sa construction. Salamat, Doc. Paki-fax po agad ang litrato at analysis ng buhol na yan. Nagniningas ang mga mata ni Gomez. Agad niyang ipinatawag si Aling Elena mula sa selda. 2:00 ng hapon, sa Interrogation Room 1, inilatag ni Gomez ang mga lubid, isang manual ng mga buhol sa construction at ang mga litrato mula sa NBI. Pumasok si Aling Elena na nakaposas. Mas lalo siyang nangayayat at maitim ang ilalim ng kanyang mga mata. Aling Elena, may ilang bagay pa kaming kailangang kumpirmahin. Maupo po kayo. Kalmadong sabi ni Gomez habang itinutulak ang isang lubid papalapit sa kanya. Noong nakaraan, sinabi ninyo na ordinaryong buhol lang ang ginamit ninyo sa bangkay, tama? Opo. Lumunok si Aling Elena. Sige nga, ipakita nyo sa amin. Alalahanin nyo ang ginawa nyo noong gabing iyon. Nanginginig na kinuha ni Aling Elena ang lubid. Pinilipit niya ito, ngunit nagkabuhol-buhol lang. Kakaiba, sabi ni Gomez habang nakapamewang. Kahit simpleng buhol, hindi nyo magawa. Pero, paano nyo na itakda ng perpekto ang bangkay? Matagal na po kasi. Kung ganoon, paano nyo ito maipapaliwanag? Ipinakita ni Gomez ang litrato mula sa NBI, ang komplikadong buhol na nakapulupot sa mga kamay at paa ng bangkay. Ito ang aktwal na buhol na ginamit, buhol ng karpintero sa porma. Tanging mga bihasang construction worker lang ang nakakaalam nito. Namutla si Aling Elena na parang papel. Tinitigan siya ni Gomez sa mata. Aling Elena, kailan po kayo nagtrabaho sa construction o sino ang nagturo sa inyo ng ganitong teknik? Nanatiling tikom ang bibig ni Aling Elena. Ang kanyang mga mata ay ligaw. Hindi nagbigay ng pagkakataon si Gomez. Inilabas niya ang litrato ng control panel ng ready-mix truck. Para makapagbuhos ng semento, kailangan mong i-operate ang chute. Alin dito ang lever para doon? Tulala lang si Aling Elena. Paano buksan ang balbula ng tangke ng tubig? Paano pahintuin ang umiikot na drum? Hindi ko po alam. Hindi nyo alam, di ba? Natural lang. Dahil wala kayong alam sa pagbubuhos ng konkreto. Hinampas ni Gomez ang mesa. Tama na, Aling Elena. Imposible ang krimen kung wala kang ganitong kaalaman. Hindi ikaw ang salarin. Napayuko si Aling Elena. Nanginginig ang mga balikat, ngunit hindi pa rin siya nagsasalita. Isang pananahimik dahil sa pagprotekta o dahil sa takot. Noon, isang file ang dumating sa laptop ni Gomez mula sa Digital Forensics Team. Isang na-recover na recording ng tawag mula sa cellphone ni Aling Elena. Walang imik na pinalakas ni Gomez ang speaker. Static, at isang pamilyar, mapanganib na boses ang narinig. Elena, lahat ng ito ay kalooban ng Diyos. Boses ni Pastor Reyes, malamig at walang emosyon. Kailangan mong pasanin ang krus para mabuhay ang anak mong si Paolo. Pastor, hindi po ba masyadong mabigat yan? Paano ko aaminin na pumatay ako ng tao? Narinig ang humihikbing boses ni Aling Elena. Mabigat? Hindi mo ba alam kung gaano kalaki ang naitulong ko sa anak mo? Biglang nagbago ang boses ni Reyes, naging mabangis. Sino ang nagpaaral sa kanya sa probinsya at ipinasok sa isang malaking kumpanya? Kung hindi dahil sa recommendation letter ko, hindi man lang siya papasa sa screening. Ngayon, magiging walang utang na loob ka, pero kulungan po. Walang pero-pero. Wala akong pakialam kung mabulok ka sa kulungan. Gusto mo bang sirain ang buhay ng anak mo? Isang salita ko lang, bukas na bukas, tanggal siya sa trabaho,
Naiintindihan mo? Click. Natapos ang recording. Napatakip ng mukha si Aling Elena at napahagulgol sa mesa. Isang hayop na iyak ang kumawala sa kanya. Si Pastor po. Si Pastor po ang nag-utos. Sa wakas, bumukas ang pinto ng katotohanan. Pinapirma niya po ako ng kasunduan nang tulungan niya si Paulo sa trabaho, isang pangako na kapag humingi siya ng pabor, gagawin ko kahit buhay ko ang kapalit. Hindi ko alam na ito pala yon, ang akuin ang kasalanan ng pagpatay. Inabutan ni Gomez ng tissue si Aling Elena. Sabihin niyo na po ang lahat, ano po ba talaga ang nangyari noong gabing iyon? Itinaas ni Aling Elena ang kanyang mukha na puno ng luha. Ako po, nagbantay lang po ako. Nagbantay? Opo. Noong maulang gabi, tinawagan ako ni Pastor. Nakahandusay na po si Ma'am Isabel. Sabi niya, siya na ang bahala sa lahat. Magbantay lang ako kung may darating. Nanginginig ang labi ni Aling Elena. Anong sunod na nangyari? Kinuha po ni Pastor ang piko at pala at naghukay na parang baliw sa sahig kung saan itatayo ang haligi. May inilibing po muna siya. Anong inilibing niya? Isang pula at parang pulang maleta. Inilagay niya ang matigas na bag sa ilalim ng hukay, tinabunan ng lupa, at pagkatapos, inilagay niya si Ma'am Isabel sa ibabaw. Hindi na natapos ni Aling Elena ang sasabihin at muling humagulgol. Buhay pa po yata si Ma'am Isabel noon. Naririnig ko po siyang umuungol. Nagtiim ang bagang ni Gomez. Hindi lang ito basta-bastang pagpatay. Para permanenteng itago ang ebidensya ng kanyang mga krimen, inilibing niya ang kanyang asawa ng buhay sa ibabaw nito at binuhusan ng semento. Sa ilalim ng dapat sana'y pinakabanal na haligi, inilibing niya ang pinakamarumi niyang kasakiman. Agad na tumayo si Gomez at kinuha ang kanyang radyo. Lahat ng unit pumunta ngayon din sa simbahan ng Biyaya at Pag-asa. Magdala ng Soko team at excavation equipment. Dumagundong ang kanyang boses. May mahalagang ebidensya na nakalibing sa ilalim ng haligi. Kailangan nating mahanap ang pulang bag na itinago ni Jose Reyes. Sumibad ang mga sasakyan ng pulis sa gitna ng ulan patungo sa simbahan, sa ilalim ng gumuhong basement, sa paanan ng delikadong nakabiting haligi, nagtipon ang mga investigador. Diyan, hukayin niyo sa ilalim mismo ng haliging yan. Itinuro ni Gomez ang lugar na 10 taon ng kinatatayuan ng pulpito ni Reyes. Habang ang mga pala ay humuhukay sa basang lupa, unti-unting lumalabas ang katotohanang 10 taon nang naghihintay. Hulyo 3, 2009, 10 ng umaga. Pansamantalang tumila ang ulan, ngunit mabigat ang tensyon sa sinkhole site ng simbahan ng Biyaya at Pag-asa. Dumating ang mga truck na may dalang special search equipment. Inayos ni Detective Marco Gomez ang kanyang hard hat at inilatag ang plano kasama ang mga technical expert. Hindi ito makikita ng mata. Gagamit tayo ng endoscopic camera at maliit na excavator para suriin ang ilalim ng pundasyon ng haligi. Sige po, hahanap kami ng daan. Maingat na ipinasok ng isang technician ang manipis na fiber optic camera sa maliit na siwang sa pagitan ng haligi at ng lupa. Ang espasyo ay halos 30 sentimetro lang. Isang maling galaw at maaaring gumuho ang buong istruktura. Sa monitor, lumabas ang isang malabong imahe na puno ng static, putik, pira-pirasong konkreto at mga bakal na nagkagusot. Pakipasok pa ng kaunti. 15 degrees pakanan, utos ni Gomez. Halos nakadikit na ang mukha sa monitor. Dahan-dahang gumalaw ang kamera. Bigla, sa isang sulok ng madilim na monitor, may nakitang kakaibang kislap. Sandali, stop. Inayos ng technician ang focus. Nang luminaw ang imahe, napasinghap ang mga pulis. Sa pagitan ng mga bakal ng pundasyon na nalantad dahil sa pagguho, may nakasiksik na isang bagay na kulay pula. Ayan na! Sigaw ni Gomez, napakuyom ang kamao. Yung bag, nakasabit sa bakal ng pundasyon. Tama ang sinabi ni Aling Elena, inilibing sa ilalim, pero dahil sa bigat ng semento, umangat ito at sumabit sa bakal. Ngunit ang problema ay kung paano ito kukunin. Dahil sa hindi matatag na lupa, hindi makalapit ang malalaking makina. Masyadong makipot ang butas para sa isang tao. Paano natin kukunin yan?
Isang maling galaw lang, guguho ang buong gusali, nag-aalalang tanong ni Sargento Paulo Santos. Kailangang humanap ng paraan, nasa loob niyan ang lahat ng katotohanan. Agad na humingi ng tulong si Gomez sa City Safety Team. Maglagay kayo ng dobling temporary supports para isecure ang haligi. Kailangan lang natin ng sapat na espasyo para makapasok ang isang tao. 2:00 ng hapon, natapos ang paglalagay ng mga suporta. Si Police Corporal Romy David, isang miyembro ng Special Action Force, ay nagsuot ng maruming work uniform at naghanda. Corporal, huwag mong pilitin. Kung may senyales ng pagguho, umalis ka agad. Itali mong mabuti ang lifeline mo, paalala ni Gomez. Binuksan ni David ang kanyang headlamp at ipinagsiksikan ang sarili sa makipot na siwang. Ang tunog lang ng putik at ng kanyang malakas na paghinga ang naririnig sa radyo. Lahat ay tahimik na nagmamasid. Makalipas ang 10 minuto, narinig ang boses ni David sa radyo. Nahanap ko na, hawak ko ang handle, pulang hard case nga. Sige, dahan-dahan mong hilahin. Nagsigawan sa tuwa ang mga tao. Maya-maya, lumabas si David, basang-basa sa putik, hila-hila ang pulang bag. Isang mamahaling maleta na gawa sa matibay na plastik. Bagamat 10 taon nang nakalibing, buo pa rin ito maliban sa ilang gas-gas. May lock pa, sabi ni Gomez. Kitang-kita kung gaano niya pinahalagahan ang bag na ito. Ginamit ni Gomez ang bolt cutter na dala niya. Clack, sa pagbukas ng bag, napanganga si Paulo. Grabe, hindi nabasa. Sa loob, puno ito ng mga sobre na maingat na binalot sa waterproof na plastic. Walang kahit anong moisture. Nanginginig na binuksan ni Gomez ang unang sobre. Isang makapal na notebook na may nakasulat na Biyaya at Pag-asa Foundation, orihinal na talaan ng pananalapi. Ito ang double entry ledger. Binuklat ni Gomez ang mga pahina at nabunyag ang maruming sikreto ni Reyes sa pamamagitan ng mga numero. Ang mga donasyon ng mga miyembro na pinaghirapan ay detalyadong nakatala kung paano nalipat sa kanyang bulsa. Sir, tingnan niyo to. Itinuro ni Paulo ang isang pahina. Buwan-buwan, may 100,000 na ipinapadala kay Mylene Roxas. Nakasulat sa remarks, living expenses. Malamang yan ang kabit niya. Nagpapakabanal habang may 2 pamilya. Napahinto si Gomez sa pagbuklat. May mas nakakagulat na nakasulat. Casino Filipino VIP Room, x 500,000 talo, iligal na pasugalan sa Pasay, x 1,000 utang. Ginamit niya ang pera ng simbahan para sa sugal, sobra na siya. Hinawakan ni Gomez ang pangalawang ebidensya, mga cassette tape na may label na Usapan, Reyes at Cruz. Ito ang mga recording na isinugal ni Isabel ang buhay niya. Agad na ipinatugtog ni Gomez ang tape. Mula sa maingay na static, narinig ang boses ni Reyes. Elder, kumuha ka pa ng 10 pangalan ng pulubi. Kailangan nating makakuha ng 10 milyon para mabayaran ang utang sa construction at makahinga naman ako. Pastor, baka mahuli tayo. Paano kung mag-audit ang bangko? Huwag kang mag-alala. Miyembro natin ang bank manager. Hindi yan magdududa sa isang pastor. Walang makakaalam. Ito ang matibay na ebidensya ng pandaraya at motibo sa pagpatay. Nang subukang ilabas ni Isabel ang katotohanan, pinatahimik siya. Ngunit hindi lang sa nilalaman ng ebidensya nakatuon si Gomez. Ang kanyang matalas na tingin ay nasa lugar kung saan natagpuan ang bag. Kakaiba, bulong niya. Bakit wala sa loob ng haligi ang bag, kundi sa ilalim, sa lupa? Tumango si Paulo. Oo nga no, kung aksidente lang, dapat isinabay na niya sa loob ng haligi ang bag. Eksakto. Muling binuo ni Gomez ang pagkakasunod-sunod ng krimen. Planado ito. Una, naghukay siya at inilibing ang bag na ito. Pangalawa, itinayo niya ang porma ng haligi sa ibabaw. Pangatlo, isinilid niya si Isabel ng buhay at binuhusan ng semento. Diyos ko, kaya ang bangkay mismo ang nagsilbing selyo para itago ang bag? Oo, isang perpektong planadong krimen. Malayo sa sinasabi ni Aling Elena na aksidente. Mula sa simula, gumagawa na si Reyes ng isang konkretong libingan para sa kanyang asawa. Natigilan ang mga investigador
Agad na tinawagan ni Gomez ang piskal. Humihingi po ako ng arrest warrant. Emergency po ito. Suspect, Jose Reyes. Kaso, murder, illegal disposal of a corpse, at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sandamakmak po ang ebidensya. Alas 5 ng hapon, inilabas ng korte ang arrest warrant. Kasama ang buong team, rumagasa sila papunta sa simbahan. Ngunit isang kakaibang tanawin ang sumalubong sa kanila. Daan-daang miyembro ng simbahan ang gumawa ng human barricade sa harap ng gate. Huwag niyong galawin ang aming pastor, mga kampon ni Satanas. Ito ay religious persecution. Galit silang sumisigaw, nakasuot ng mga pulang headband. Malinaw na inutusan sila ni Reyes. Sumampa si Gomez sa ibabaw ng police car na may hawak na megaphone. Makinig kayo, narito kami para ipatupad ang batas. Si Jose Reyes ay isang kriminal na pumatay at nagtago sa bangkay ng kanyang asawa. Ang pagtatago sa kanya ay isang mabigat na kaso. Sinungaling. Hindi yan magagawa ng aming pastor. Naghagis sila ng mga bato at bote. Dahil sa gulo, sumigaw si Gomez sa radyo. Pasukin na ng riot police. Pumasok ang mga pulis na may mga kalasag. Naging magulo ang lahat. Sa gitna ng kaguluhan, tumakbo sina Gomez at Paulo papasok sa simbahan. Blag! Sinipa nila ang pinto. Sa loob ng bakanteng kapilya, nakaluhod si Reyes sa pulpito, nag-iisang nagdarasal. Jose Reyes. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Gomez. May arrest warrant ka na. Inaaresto ka namin sa kasong pagpatay kay Isabel Santos, pagtatago ng bangkay, at pandaraya. Dahan-dahang tumayo si Reyes. Ang kanyang mukha ay napakakalmado na nakakakilabot. Detective, anong kasalanan ko? Nagdarasal lang ako para sa isang nawawalang tupa. Anong kasalanan? Tanungin mo ang asawa mo na 10 taong nakakulong sa ilalim ng mga paa mo. Tanungin mo siya kung anong ginawa mo. Kinuha ni Gomez ang posas. Wala akong kasalanan. Ang Diyos ang saksi ko. Huwag mong banggitin ang Diyos. Walang Diyos na magtatanggol sa isang demonyong tulad mo. Klang. Isinara ang malamig na posas sa kanyang mga pulso. May karapatan kang manahimik at kumuha ng abogado. Religious persecution to. Isang kahihiyan sa kasaysayan. Nagpumiglas si Reyes, ngunit pinilipit ni Paulo ang kanyang braso. Hoy, Jose Reyes, yung pulang bag na itinago mo, nahukay na namin, at lahat ng maruruming sikreto mo sa loob nun, malalaman na ng buong mundo. Sa sinabi ni Gomez, nanlaki ang mga mata ni Reyes na parang nilindol. Agad na nawala ang kanyang maskara at lumabas ang tunay niyang pagkatao. Hindi. Yung bag. Habang kinakaladkad siya palabas, ang malaking krus na nagprotekta sa kanya sa loob ng 10 taon ay malamig na nakatingin mula sa likuran. Sa labas, umiiyak ang mga miyembro. Ngunit ang pilak na posas sa kanyang mga kamay ay nagsasabi ng katotohanang hindi na maitatago. Noong tag-araw ng 2009, ang lihim ng nakalutang na templo ay tuluyan nang nabunyag sa buong mundo. Hulyo 11, 1999, 10 ng gabi. Isang napakalakas na ulan ang bumubuhos sa buong Santa Rosa na para bang lalamunin ang buong syudad. Sa gitna ng ingay ng ulan, isang kakaibang kaluskos ang maririnig sa hagdanan pababa ng basement parking ng simbahan ng Biyaya at Pag-asa. Kaladkad, kaladkad. Si Isabel Santos, yakap-yakap ang isang malaking pulang hard case, ay maingat na bumababa sa hagdan. Ang kanyang mukha ay maputla, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa determinasyon. Ito na ang kanyang huling pagpupumiglas para ilantad ang mga karumal-dumal na gawain ng kanyang asawa at makalaya sa impyernong ito. Tapos na. Hindi na ako magpapaloko pa, bulong ni Isabel habang pinupunasan ang luhang humalo sa ulan. Ngunit ang kanyang pag-asa ay naglaho sa bukana ng basement. Sa dilim, isang anino na may hawak na itim na payong ang naghihintay sa kanya. Si Jose Reyes. Saan ka pupunta ng ganito kagabi? Ang boses ni Reyes ay malamig na tumagos sa ingay ng ulan. Napaurong si Isabel sa gulat. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Simbahan ko to. Binabantayan ko. Anong masama roon? Dahan-dahang lumapit si Reyes at tiningnan ang bag na yakap ni Isabel.
Yang pulang bag na yan, hindi mo pwedeng dalhin yan nang walang pahintulot ko. Tumabi ka, hindi na mangyayari ang gusto mo. Sumigaw si Isabel at sinubukang itulak siya. Ngunit wala siyang laban sa lakas ng isang lalaking 15 taong nagtrabaho sa construction. Sinunggaban ni Reyes ang braso ni Isabel at pinilipit ito. Aray, akin na yan. Sa gitna ng marahas na pag-aagawan, natumba si Isabel. Bumagsak ang pulang bag sa semento at bumukas. Kalat. Nagkalat sa basang sahig ang mga ledger at recording tape. Kinuha ni Reyes ang mga papel. Sa liwanag ng kanyang flashlight, nakita niya ang nilalaman ng ledger at ang kanyang mukha ay naging parang demonyo. Gago ka. Nag-iimbestiga ka pala sa likod ko. Akala mo hindi ko malalaman ang mga kalokohan mo. Tiningnan siya ni Isabel ng may galit sa mata. Sugal, pagnanakaw at pambababae. Wala kang karapatang magsuot ng damit ng pastor. Ilalabas ko ang lahat ng ito. Ilalabas. Sa tingin mo, isang malakas na suntok mula kay Reyes ang tumama sa mukha ni Isabel. Pak! Sa isang sigaw, bumagsak si Isabel, ngunit hindi tumigil ang karahasan ni Reyes. Walang awa niyang pinagsisipa ang kanyang asawang nakahandusay. Gago ka. Gago. Gusto mong wasakin ang templong itinayo ko. Unti-unting nawalan ng malay si Isabel habang ang tubig ulan ay nagiging pula. Humihingal, tiningnan ni Reyes ang kanyang asawa at kinuha ang kanyang cellphone. Elena, pumunta ka rito sa simbahan. Ngayon din, Pastor, sa ganitong oras, ang lakas ng ulan, huwag ka ng maraming tanong. Pumunta ka rito. Dumaan ka sa likod at huwag kang magsasabi kahit kanino. Makalipas ang 30 minuto, humahangos na dumating si Aling Elena. Napatakip siya ng bibig sa kanyang nakita. Isang duguan at walang malay na si Isabel at isang pastor na may mga matang parang sa isang hayop. Pastor, ano to? Manahimik ka. Sinunggaban ni Reyes si Aling Elena. Isang salita mo lang sa nakita mo, tapos din ang buhay ng anak mong si Paulo. Si Paulo? Bakit siya nadamay dito? Malaki ang kinalaman niya. Sino ba ang nagpaaral at tumulong sa kanya? Kapag bumagsak ako, magiging kasabwat din siya at makukulong. Naiintindihan mo? Para sa isang mahirap na ina, ang kanyang anak ang pinakamalakas na kadena. Sa takot, tumango na lang si Aling Elena. Tulungan mo ako, kung hindi, pareho tayong mamamatay. Mabilis na kumilos si Reyes. Kumuha siya ng piko at pala at naghukay sa lugar kung saan itatayo ang haligi. Ang kanyang galing bilang karpintero sa porma ay hindi pa rin kumukupas. Pastor, anong ginagawa niyo? Inililibing ko ang ebidensya. Magpakailanman, sagot ni Reyes. Ang mukha ay pinaghalong pawis at ulan. Kapag lumabas ang bag na to, guguho ang templo ko. Hindi yan papayagan ng Diyos. Matapos ang isang oras, may malalim na hukay na. Inilagay ni Reyes ang mga nagkalat na papel sa bag at inihagis ang pulang hard case sa hukay. Tinabunan niya ito ng lupa, ngunit ang tunay na katatakutan ay nagsimula pa lang. Kinaladkad ni Reyes ang walang malay na si Isabel at tinalian ang kanyang mga kamay at paa ng makapal na lubid. Ang komplikado at matibay na buhol ng karpintero sa porma ang humigpit sa kanyang katawan. Pastor, pakiusap. Buhay pa si Ma'am Isabel. Nagmamakaawang sabi ni Aling Elena. Wag po. Manahimik ka. Anong alam mo? Sinipa ni Reyes si Aling Elena. Hindi ito pagpatay. Isa itong banal na ritual para patatagin ang pundasyon ng templo, paglilinis sa isang kaluluwang sinapian ni Satanas. Binuhat ni Reyes si Isabel at inihagis sa loob ng porma ng haligi na puno ng bakal. Nang maipasok ang kanyang katawan, hinigpitan niya ang porma. Sa di kalayuan, dumating ang isang ready-mix concrete truck. Nilapitan ni Reyes ang driver. Salamat sa pagdating. Ang lakas ng ulan, magpahinga na muna kayo sa loob. Ako na ang magbibigay ng senyas. Kaya niyo po bang mag-isa? Gusto kong magdasal habang ginagawa ito. Pakiusap. Bumalik ang driver sa loob at pumunta si Reyes sa likod ng truck at hinawakan ang lever. Ang malakas na ulan ang tumakip sa anumang ingay.
Hinawakan ni Reyes ang lever. Gumalaw ang chute papunta sa bukana ng porma at bumuhos ang malapot at kulay abong semento. Krr. Noon, sa lamig ng semento na dumampi sa kanyang balat, biglang nagmulat ng mata si Isabel. Uh, uh. Nalaman niyang nakakulong siya sa isang madilim na hawla. Mula sa itaas, bumubuhos ang isang malamig at mabigat na likido. Uh, uh. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit agad na tinakpan ng semento ang kanyang bibig at ilong. Nagpumiglas siya, ngunit ang buhol na gawa ng isang propesyonal ay hindi gumalaw. Tingnan mo, Elena, tumawa si Reyes na parang baliw habang pinapanood ang pagbuhos ng semento. Hinahatulan siya ng Diyos. Tingnan mo ang pagpupumiglas niya, yan ang pagwawala ni Satanas. Pastor, tama na po. Napaupo at umiyak si Aling Elena, ngunit hindi tumigil si Reyes, mas lalo pa niyang hinila ang lever. Unti-unting humina ang pagpupumiglas ni Isabel. Ang kulay abong kamatayan na nagsimula sa kanyang mga paa ay umabot na sa kanyang dibdib hanggang sa kanyang ulo. Ang kanyang huling hininga ay tuluyan ng nalunod sa semento. Kinuha ni Reyes ang isang trowel at pinakinis ang ibabaw ng haligi na parabang isang obra maestra. Sa ibabaw nito, itatayo ko ang pinakabanal at pinakamataas na pulpito. Bulong niya, ang maruming kaluluwa ng aking asawa ay magiging haligi ng templong ito at malilinis. Amen. Hinugasan ng ulan ang lahat ng dugo at bakas ng krimen. Si Reyes at Aling Elena ay magkasamang pinanood ang pagtigas ng semento, isang hindi na mababawing pagsasabwatan ang nabuo. 6 na buwan ang lumipas, isang marangyang simbahan ang itinayo sa ibabaw ng haliging iyon. Tuwing linggo, tumatayo si Reyes sa pulpito sa ibabaw mismo ng libingan ng kanyang asawa, umiiyak habang nangangaral tungkol sa pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos. Nakalimutan na niya na sa ilalim ng kanyang mga paa, sa malamig na dilim ay nakahimlay ang bangkay ng kanyang asawa. Bumalik sa Hulyo 3, 2009, sa interrogation room ng Santa Rosa Police, nakaupo si Jose Reyes. Kahit na natagpuan na ang pulang bag at lahat ng ebidensya ay tumuturo sa kanya, ang kanyang mukha ay puno pa rin ng kayabangan. Siya ang Satanas, sabi ni Reyes kay Detective Gomez. Tinukso niya ako, isang banal na lingkod ng Diyos, para sirain ang simbahan. Napailing na lang si Gomez. 10 taon na ang lumipas, ngunit ang halimaw ay nakakulong pa rin sa sarili niyang mundo. Ginoong Reyes, hindi ka naghatol ng Satanas. Isa kang mamamatay tao na inilibing ang sariling asawa para pagtakpan ang iyong mga kasalanan. Hindi! Ako ang instrumento ng paghatol ng Diyos. Ang haliging iyon ang aking testimonya ng pananampalataya, sigaw ni Reyes. Ngunit hindi natinag si Gomez. Tapos na ang kasuklam-suklam mong testimonya. Oras na para sa tunay na paghatol, Pastor Reyes. Ang pagsara ng bakal na pinto ng interrogation room ang huling tunog na narinig. Ito ang hudyat ng pagguho ng isang peking templo na tumagal ng 10 taon. Setyembre 15, 2009. Sa isang korte sa Santa Rosa, Laguna, mabigat ang katahimikan. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa isang lalaking nakatayo sa silya ng akusado. Nakasuot ng kulay asul na uniforme ng bilanggo at nakaposas, si Jose Reyes. Nakataas pa rin ang kanyang baba, mayabang na nakatingin sa hukom. Hatol, ang akusadong si Jose Reyes ay hinahatulan ng reclusion perpetua, 112. Ang matigas na boses ng hukom ang bumasag sa katahimikan, huminga ng maluwag ang marami. Binasa ng hukom ang desisyon. Ginamit ng akusado ang kanyang posisyon bilang isang lider ng relihiyon para sa maraming kaso ng pandaraya at pagnanakaw. Hindi lang iyon, para pagtakpan ang kanyang mga krimen, planado niyang pinatay at itinago ang bangkay ng kanyang sariling asawa, isang gawaing sukdulan ang kasamaan. Sa kabila nito, patuloy niyang itinanggi ang krimen, siniraan ang biktima, at ginamit ang relihiyon para sa kanyang mga kasinungalingan na hindi nagpapakita ng anumang pagsisisi. Dahil dito, nararapat siyang permanenteng ihiwalay sa lipunan. May tutol ako. Ito ay religious persecution. Tumayo si Reyes at sumigaw. Ako'y instrumento lamang ng Diyos. Sino kayo
para hatulan ako. Dalhin ang akusado palabas. Kinaladkad ng mga guwardiya si Reyes. Habang kinakaladkad, patuloy siyang sumisigaw. Ang templong itinayo ko ay hindi guguho. Magpakailanman, sa kabilang banda sa isang hiwalay na paglilitis, umiiyak si Aling Elena. Ang akusadong si Elena Bautista ay hinahatulan ng 5 taong pagkakakulong. Isinaalang-alang ng korte na matagal siyang nasa ilalim ng psikolohikal na kontrol at pananakot ni Reyes. Ang akusado ay biktima rin, ngunit ang kanyang pananahimik at pagtulong sa pagtakip sa katotohanan ay hindi maliit na kasalanan. Napaupo si Aling Elena sa sahig at humagulgol. Patawad po, patawad po. 1 buwan ang lumipas, Oktubre 20. Sa gitna ng ambon, isang dilaw na police line ang pumalibot sa abandonadong simbahan ng Biyaya at Pag-asa. Kasabay ng pagpapatuloy ng konstruksyon ng LRT na pagdesisyunan na itong tuluyang gibain dahil sa kaligtasan, gagamitin ang controlled demolition. Handa na ang lahat. Simulan na ang operasyon, sabi ni Detective Gomez sa kanyang radyo. Okay, magsisimula na ang countdown. 3, 2, 1, sabog. Boom! 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 Sunod-sunod na sumabog ang mga dinamitang ikinabit sa mga haligi. Ang malaking konkretong istruktura na nagtago ng isang karumal-dumal na sikreto sa loob ng 10 taon ay gumuho sa gitna ng makapal na alikabok. Ang dating tinawag na milagro, ngunit sa katotohanan ay isang libingan ng kasakiman, ay tuluyan ng naglaho. Habang humuhupa ang alikabok, isang residente ang bumulong. Sa wakas, makakahinga na rin ang lupang yan. Makalipas ang ilang araw, sa probinsya kung saan isinilang si Isabel, naglagay si Detective Gomez ng isang puting bulaklak sa ibabaw ng bagong libingan. Ang mga labi ni Isabel na nakuha mula sa NBI ay sa wakas ay nakalaya na mula sa kanyang sementong kulungan at naibalik na sa mainit na lupa. Simple lang ang libing. Ang matandang ina ni Isabel at ilang kamag-anak lang ang naroon, umiiyak. Isang lalaking nakaitim na suit ang lumapit, si Miguel Dantes, ang reporter. Lumuhod siya sa harap ng litrato ni Isabel at humagulgol. Patawad po ma'am. Inilapag niya ang isang nakalaminate na clipping ng dyaryo. Ito ang kanyang artikulo, ang kamatayan ng isang whistleblower at ang huling pagsisisi. Isang artikulo na isinulat hindi bilang isang reporter, kundi bilang isang taong nagsisisi. Kung hindi ko lang sana ibinaba ang telepono, kung hindi lang sana ako nabulag sa ambisyon. Hinawakan ng ina ni Isabel ang kanyang balikat. Tama na yan, iho. Alam kong naiintindihan ka na ni Isabel. Bumaling ang matanda kay Gomez at hinawakan ang kanyang mga kamay. Salamat sa iyo, Detective. Kung hindi dahil sa iyo, ang anak ko ay mananatili sa malamig na batong iyon magpakailanman. Huli na po naming siyang natagpuan, Nay. Patawad po, namumula rin ang mga mata ni Gomez. Ginawa ko lang po ang trabaho ko. Palayain niyo na po ang bigat sa inyong dibdib. Isang malamig na hangin ang umihip. Tila nagpapaalam si Isabel sa kanila. 3 taon ang lumipas, tagsibol ng 2012. Sa lugar kung saan dating nakatayo ang simbahan ng Biyaya at Pag-asa, isang modernong istasyon ng LRT na ang naroon, at sa ibabaw nito, isang maliit na parke para sa publiko. Nakaupo si Gomez sa isang bench. Naglalaro ang mga bata at namamasyal ang mga mag-asawa, isang napakapayapang tanawin. Mahirap paniwalaan na ito ang lugar kung saan inilibing ng isang sakim na tao ang kanyang asawa. Tapos na talaga, bulong ni Gomez. Tinapik niya ang lupa, matigas at matatag, wala nang lihim na nakatago sa ilalim nito. Kinuha niya ang isang luma at gutay-gutay na notebook mula sa kanyang bulsa at binuklat ang huling pahina, kaso ng pagkawala at pagpatay kay Isabel Santos. Kumuha siya ng isang pulang selyo at buong diin na itinatak ito sa papel, sarado. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ang mabigat na bato sa kanyang dibdib ay sa wakas ay nawala na. Paalam, Isabel, sana'y wala nang sakit dyan. Tumayo si Gomez. Isang mainit na hangin ang marahang tumulak sa kanyang likod. Hindi na siya lumingon pa at nilisan ang parke
dahan-dahang naglakad papasok sa ingay at sigla ng mga tao sa istasyon ng LRT.